ang pinaka-worst sa pag-aartista, yung laos ka na. Diba? Yan ang pinakamasakit. Kailan mo nalalaman na laos ka na? Well, masasabi ko ngayon, medyo papunta na ako doon eh. Kasi nagpapahinga ka na. You cannot do anymore what you used to do before. Hindi ka na pwede maglagari. Hindi ka na pwede magtatalon, hindi ka na pwede magsasayaw. Pero ang ibig sabihin ba noon, laos ka na kung hindi ka pwedeng... Well, ang ibig sabihin, hindi mo na magagawa yung dati mo nagagawa. Pero kilala ka pa rin ng tao. Kasi nasa limelight ka pa naman, maski pa paano, lumalabas-labas pa rin ako. Just exit here, right? Kahit higit 80 na, hindi nagbago ang pananaw ni Dolphy sa trabaho at pamilya. Good provider daw ang tatay nila, sabi ni Vandolph at Junior. Kung may kailangan sila, ibinibigay nito. Paano nito mga anak ko, gano'n? Paano na? Kung siya siguro, mahira na ako. Pero hindi naman mahina. Iniisip lang niya yung, para siguro, iniisip pa rin niya yung kinabukasan ng mga anak niya. Hanggang ngayon. Binumunti mo, nagtatrabaho nga yan, puro sa kapakanan pa rin ng mga anak ang iniisip niya. Tsaka yung malalapit sa kanya. Halos 4 na dekada nang nagtatrabaho si Rene para kay Dolphy sa RVQ Productions. Siya ang parang right-hand man ng Comedy King. Kakaibang pagmamalasakit daw ang ipinakita ng kanyang boss sa mga empleyado. Wala nang RBQ, wala na kaming pelikula. Pero minimaintain pa rin niya ang opisina at hindi niya maisara dahil naaawa siya sa mga tao. Wala rin trabaho, pero kami sumusweldo. Siya walang trabaho, siyempre wala siyang sweldo. Pero kami sumusweldo. Lalo raw malambot ang puso ni Dolphy sa mga malalapit na kaibigan sa industriya. Pinunta ko si Nanay Sipugo na umiiyak sa akin dahil may cancer nga. Alis ako, babalik ako kaagad. Pero pagbalik ko, namatay na. Pagdating ko sa airport ko, Dolphy, namatay na ho si Nanay Sipugo. Nung gabi na yun, pumunta na ako kay Sipugo. Nung mamatay si Pugo nga, nakita ko nga pinapalitan ko pa yung kabaong. Sa madaling salita, nagbigay ako, sabi ko, bigyan natin ng tribute si Pugo. Karapat-dapat yan ako. Halos nga lahat ng matalik niyang kaibigan at maging mga sidekick noon ay nangamatay na. Minsan nanonood kami ng TV, sino-sino yun. Lahat ng eksena patay na. Sabi niya ngayon, Tibenenkyo, lahat ng ka-eksena ko patay na. Parang nakita ko nangingilid ang luha niya. Akala ko may naramdaman. Dad ka ako, bakit? Sabi niya, iniwan na pala nila ako. Yung naalala niya, binanggit na. Wala na si Ading, sabi niya, wala na si Panchito. Babalo, parang naawa ako sa kanya. Parang nawala yung mga kaibigan niya. Meron pa ring mga nakalinyang guestings, concert sa abroad at pelikula si Dolphy. Kasi pag sinabi mong si Dolphy, may pelikula, ang naririnig ko sa ibang tao, sinasabi nila, kaya pa ba niya magpelikula? Sabi ko, Nasasaktan ka ba? hindi. Ang sinasabi ko sa tao, kaya niya at kakayanin niya kasi it makes him happy. Even if you don't need to work, even if you're very secure financially, I think kung artista ka, hahanapin at hahanapin mo. Ang inaalala ngayon ni Rene ay ang kalusugan ng tinuturing niyang pangalawang ama. Noong 2007, labas-pasok si Dolphy sa ospital. Umiiyak ako eh. Sabi ako, umiiyak. Ba't naawa ka ba sa akin? Karo hindi. Parang talagang mahal na mahal ko siya talaga. Tumatalikod na lang ako, iyak na lang ako sa Ngayon, nagte-treadmill na naman yan. Kaya lang dapat mag-ingat na kasi ang niya kasi nga, pneumonia yung sakit niya. Ngayon, hindi maiwasan kasi sa dami ng taong nakakasalamuhan niya. Minsan, pagbabala na yan, takbuhan na yung mga tao. Isang pambihirang tao raw si Dolphy, kaya tumagal ang karera at buhay ng Comedy King. Dahil si Dolphy, marespeto rin sa kapwa. Lalong-lalo na sa mga kasama niya, artista. Talagang nire-respeto siya.
Dahil kako, nung tinitingnan ko, kaya pala siya nirespeto dahil nirespeto rin niya ang kapwa. Ang distinctive sa akin, naalala ko yung sabi niya, sana bumalik ang panahon na ang tao mabait sa kapwa niya. Big sa kanya yun eh. Yung kung anong ginagawa mo to your fellow men. Sabi niya, kahit daw may limit ang pwede mong gawin para sa isang mahal mo sa buhay o sa isang kasama sa trabaho, mas mabuting mundo raw kung talagang lahat ng tutulungan. Bihira lang yun daw ng klaseng ganyan tao eh. Katulad nila Chaplin, katulad nila yung mga greats, ano? Yung mga ano. Sabi nila, great artists, great people, siguro like Dolphy, they only come once in 100 years. They only come once in 100 years. Parang pambihirang binibigay lang sa atin yan eh. Ganun eh. Hindi yung basta, ayun, pwede sumunod kay Dolphy yan. They come. Pero rarely. They rarely come. Hinahanap. Mataas. Mataas eh. Okay lang. Kaya naman ang masasabi ko lang. Bago kami maghiwalay, binasa ni Dolphy ang isang bahagi ng kanyang libro. Sa tingin ko, ito ang pinakaimportanteng bahagi ng pinaiksing kwento ng kanyang buhay. No regrets ako sa buhay. Halos lahat na abot ko na mabait sa akin si Lord. Maaaring hindi ako naging multimillionaire na talagang mayaman na mayaman. Pero I considered myself na mayaman na rin ako dahil sa marami akong kaibigan. Marami nagmamahal sa akin. Ang mga anak ko naman, unti-unti nang nakasettle ang mga buhay. Maski pa paano, wala akong kagalit. Kung meron mang galit sa akin, one ako say. Salamat sa panonood nyo sa Pro Profiles. Kung gusto nyo pang kilalanin ng husto si Dolphy, panoorin ang iba pang bahagi ng aming kwentuhan sa www.protv.com. Sa susunod na linggo, makakasama natin si dating Presidente Joseph Estrada. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cheche Lazaro. Yung kamandag nyo ho na charm, nandun pa ho ba para kayo ibalik sa pagka-presidente? Hindi naman siguro kailangan puro charm, kailangan yung nakikita ng tao yung sincerity. You cannot fool the people eh. You can fool them once, twice, but not all the time. Alam nila kung plastic ka lang.